Hindi po ang sahod ang dahilan kung bakit mababa ang investors' confidence sa Pilipinas. Alam niyo po kung bakit walang namumuhunan sa Pilipinas? Dahil korap ang gobyerno. Alam niyo po kung bakit namin sinasabi na kalokohan ang Regional Wage Board? Sang-ayon po sa disenyo ng RA 6727, ang pagtatakdaho ng sahod ay dapat on a regional basis. Pero pag tinignan ho natin ng Cavite, pare-parehaso, karamihan ho dito Caviteño. Ang Imus, Bacoor, Dasmariñas, sumasahod ng 600 piso. Pero yung mga katabing munisipyo, GMA, Silang, pag pumunta ka sa Tansa, sa Kawit, sa Nobeleta, sa Rosario, ang sahod ay 550 na. Sa paanong paraan po namin maiintindihan bilang mga manggagawa na sa parehas na probinsya, na sa magkakatabing munisipyo at bayan, magkakaiba ang sahod. Ang Bacoor ho ay katabi ng Las Piñas. Zapote Bridge ang naghihiwalay. Nang tumawid ang manggagawa mula Bacoor papunta ng Las Piñas, ang kanyang sahod mula 695 sa Las Piñas, dito sa Bacoor ay 600. Iba ho ba ang pangangailangan ng mga manggagawa dito sa Cavite at sa NCR? Mas mahal ba ang bigas sa Metro Manila kumpara dito sa Cavite? Mantika, suka, patis, toyo, kape, asukal, gatas, lahat po ng binibili sa Metro Manila ay parehas din po ng binibili dito sa Cavite at mga karatig probinsya dito sa ating rehiyon. Pero bakit po dito sa Cavite at sa rehiyon sa Calabarzon, tinuturing ang mga manggagawa na mas mababa ang halaga kumpara sa mga manggagawa sa NCR? Sa anong pinakamakatwiran at pinakamadaling bagay maiintindihan ng mga manggagawa na itinatakda ng Regional Wage Board na mas mababa ang sahod na ibibigay sa mga probinsya, partikular dito sa Calabarzon? Yun po ang katanungan namin. Parehas lang ang dignidad ng manggagawa dito sa Cavite at sa NCR, kaya dapat mabuwag na yung provincial rate. Napakaganda po ng paninindigan na yun. Sa ating mga kasamang mga negosyante, naiintindihan po namin ang inyong kalagayan. Parehas po ang pinagdadaanan ng mga micro and small enterprises at ng mga manggagawa. Hindi po tayo ang magkakalaban. Isinusulong din po namin ang proteksyon sa mga micro and small enterprises. Itinutulak namin ang pagbaba ng VAT sa kuryente at electricity na malibre na yung mga permits ng mga maliliit at maliitang negosyo. Parehas nyo rin po, hindi rin po kayo pinakikinggan gaya ng hindi pagdinig ng gobyerno sa karaingan ng mga manggagawa. Parehas po tayong tinatalikuran ng gobyerno. Hindi po ang sahod ang dahilan kung bakit mababa ang investors' confidence sa Pilipinas. Alam niyo po kung bakit walang namumuhunan sa Pilipinas? Dahil korap ang gobyerno. Sangkatutak ho ang red tape. Napakamahal ng kuryente. Napakamahal ng internet. Mamumuhunan ako dyan, kukurakutin lang ng mga politiko. Hindi na lang ako magnenegosyo dyan. Wala ni kahit isa na panukala o konsesyon man lang ang binigay para sa mga maliit at maliitang negosyo. Gawin naman ng gobyerno yung kanyang bahagi para paunlarin yung sektor ng paggawa at ng mga mamumuhunan. Sa mga malalaking negosyante naman po, bawasan nyo naman yung tubo ninyo na baka hindi po kayo makatulong kasi hindi kayo makabili ng bagong kotse, bagong yate, sasakyan, mansyon. Maliit na bahagi lang po hinihingi ng mga manggagawa. Iniambag din naman ng mga manggagawa. Pinagpaguran din naman ng mga manggagawa. Mga manggagawa po ang dahilan kung bakit tumatakbo ang inyong kumpanya. Maliit na bahagi lang po. Hindi po kami kontra sa negosyo, hindi po kami laban sa negosyo. Hindi po ang sahod ang dahilan kung bakit mababa ang investors' confidence sa Pilipinas. Alam niyo po kung bakit walang namumuhunan sa Pilipinas? Dahil korap ang gobyerno. Alam niyo ho kung bakit namin sinasabi na kalokohan ang Regional Wage Board? Sang-ayon po sa disenyo ng RA 6727, ang pagtatakdaho ng sahod ay dapat on a regional basis. Pero pag tinignan ho natin ng Cavite, pare-parehaso, karamihan ho dito Caviteño. Ang Imus, Bacoor, Dasmariñas, sumasahod ng 600 piso. Pero yung mga katabing munisipyo, GMA, Silang, pag pumunta ka sa Tansa, sa Kawit, sa Nobeleta, sa Rosario, ang sahod ay 550 na. Sa paanong paraan po namin maiintindihan bilang mga manggagawa na sa parehas na probinsya, na sa magkakatabing munisipyo at bayan, magkakaiba ang sahod. Ang Bacoor ho ay katabi ng Las Piñas. Zapote Bridge ang naghihiwalay. Nang tumawid ang manggagawa mula Bacoor papunta ng Las Piñas, ang kanyang sahod mula 695 sa Las Piñas, dito sa Bacoor ay 600. Iba ho ba ang pangangailangan ng mga manggagawa dito sa Cavite at sa NCR? Mas mahal ba ang bigas sa Metro Manila kumpara dito sa Cavite? Mantika, suka, patis, toyo,
kape, asukal, gatas, lahat po ng binibili sa Metro Manila ay parehas din po ng binibili dito sa Cavite at mga karatig probinsya dito sa ating rehiyon. Pero bakit po dito sa Cavite at sa rehiyon sa Calabarzon, tinuturing ang mga manggagawa na mas mababa ang halaga kumpara sa mga manggagawa sa NCR? Sa anong pinakamakatwiran at pinakamadaling bagay maiintindihan ng mga manggagawa na itinatakda ng Regional Wage Board na mas mababa ang sahod na ibibigay sa mga probinsya, partikular dito sa Calabarzon? Yun po ang katanungan namin. Parehas lang ang dignidad ng manggagawa dito sa Cavite at sa NCR, kaya dapat mabuwag na yung provincial rate. Napakaganda po ng paninindigan na yun. Sa ating mga kasamang mga negosyante, naiintindihan po namin ang inyong kalagayan. Parehas po ang pinagdadaanan ng mga micro and small enterprises at ng mga manggagawa. Hindi po tayo ang magkakalaban. Isinusulong din po namin ang proteksyon sa mga micro and small enterprises. Itinutulak namin ang pagbaba ng VAT sa kuryente at electricity na malibre na yung mga permits ng mga maliliit at maliitang negosyo. Parehas nyo rin po, hindi rin po kayo pinakikinggan gaya ng hindi pagdinig ng gobyerno sa karaingan ng mga manggagawa. Parehas po tayong tinatalikuran ng gobyerno. Hindi po ang sahod ang dahilan kung bakit mababa ang investors' confidence sa Pilipinas. Alam niyo po kung bakit walang namumuhunan sa Pilipinas? Dahil corrupt ang gobyerno. Sangkatutak ho ang red tape. Napakamahal ng kuryente. Napakamahal ng internet. Mamumuhunan ako dyan, kukurakutin lang ng mga politiko. Hindi na lang ako magnenegosyo dyan. Wala ni kahit isa na panukala o konsesyon man lang ang binigay para sa mga maliit at maliitang negosyo. Gawin naman ng gobyerno yung kanyang bahagi para paunlarin yung sektor ng paggawa at ng mga mamumuhunan. Sa mga malalaking negosyante naman po, bawasan nyo naman yung tubo ninyo na baka hindi po kayo makatulog kasi hindi kayo makabili ng bagong kotse, bagong yate, sasakyan, mansyon. Maliit na bahagi lang po hinihingi ng mga manggagawa. Iniambag din naman ng mga manggagawa. Pinagpaguran din naman ng mga manggagawa. Mga manggagawa po ang dahilan kung bakit tumatakbo ang inyong kumpanya. Maliit na bahagi lang po. Hindi po kami kontra sa negosyo, hindi po kami laban sa negosyo.